nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab, oh, nagliliyab, nagliliyab, nagliliyab. Panginoon, paalabin niyo po ang bawat puso na naririto ngayon sa sanktuaryong ito. Panginoon, tinataas namin ang aming bansa. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Patuloy namin, Lord, isi-share ang iyong kaligtasan para sa lahat. Na, come on. Walang iba, Panginoon. Ikaw lamang ang aming taas. Walang iba. Sing it out. Dahil walang iba. Jesus, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa dahil walang iba. Jesus, dahil walang iba. Dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa dahil walang iba. Jesus, dahil walang iba. Dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na, 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 na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab, oh, nagliliyab, nagliliyab, nagliliyab. Yes, Lord, itataas ka namin sa aming buhay, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan. Oh, come on! Tayo sasayaw, tayo iaawit. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, sing it out. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Hallelujah. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, siya'y laging tapat. Walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Let's declare the word of God. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Kahit maglaho ang buong mundo, yes, oh God, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, oh, dakila siya,
Dakila siya, dakila siya, dakila siya, oh, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Come on! Palakpakan mo ang Panginoon, pasalamatan siya. We give you glory, we give you praise. Come on, praise the Lord. Lord, you are a great God. Come on, utter a song of praise. La la la. Thank you, Lord, for your presence sa sanktuaryong ito. Lord, pinalaya mo kami. Binigyan ng kaligtasan. Kaya, Panginoon, bilang tugon sa iyo, aawitan ka. Masasalamatan ka, Panginoon. Sinasamba, aawitan ka, oh Diyos. Ramdamin mo ang yakap ng Panginoon sa buhay mo. Kahit anumang pinagdaraanan mo sa buhay. Sa bawat araw, ikaw ay aking sasambahin. Magsusumamo at mananalangin. Pasasalamat ko'y sasambitin. Mananahan sa'yo't maglalambing. Sing it out to the Lord. Sa pag-ibig mo, ako ay sinuyo mo. Oh, kaya ngayon ako'y naririto. Sa piling mo ako'y may ligaya. Napupuno ako ng pag-asa. Niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa isang katulad ko. Hallelujah! Oh, Jesus, thank you for your love, your everlasting love. Awitan mo ang Panginoon. Sa bawat araw, ikaw ay aking sasambahin. Magsusumamo at mananalangin. Sasalamat, pasasalamat ko'y sasambitin. Mananahan sa'yo't maglalambing. Sa pag-ibig mo, sa pag-ibig mo. Thank you, Lord. Ako ay sinuyo mo. Hallelujah. Kaya ngayon ako'y naririto. Sa piling mo ako'y may ligaya. Napupuno ako ng pag-asa. Niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong binubulong. Mahal
pag-ibig mo, Jesus. Tiyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa isang katulad ko. Sinasamba ka namin, pinaglilingkuran, Panginoon, ikaw ang tanging kailangan. Salamat sa katapatan mo, Diyos. Oh, hallelujah. Yalandayan derana. Come on, enjoy the presence of God. Enjoy the embrace of the Lord. Let there be healing upon you right now. Let there be restoration. Let there be freedom. La, 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 la. Oh, hallelujah. Jesus, we thank you for your presence. We thank you for your love, oh God. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa aming bansa. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa aming mga pamilya. Salamat, Panginoon, sa matamis mong presensya. Ikaw lamang ang aming mapupurihan. Hallelujah! Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang ating tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sing it out, pupurihin ka sa amin. Sing it out to the Lord. Ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang ating tinig, itatanghal
magpakailanman. Let us sing it together. Purihin ka sa awit, itataas sa aking kilig, itatakas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ipas sa kalangitan, ang iyong nagwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Dinggin mo ang awit namin, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas sa aking tinig, itatakal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Oh, Jesus. Let your name be enthroned, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong matamis na presensya sa aming mga buhay, sa aming simbahan, dinadakila ka namin. To you be all the glory, to you be all the honor and praises. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Good morning, Life Giver. I'm Crystal Quijano, and let me share with you my life-giving testimony. 5 years old pa lang ako nung naghiwalay yung mama at papa ko. Simula noon, sila lolo at lola na yung nagkup-kup sa akin. Kaya makalolo at lola po ako. And simula nung elementary hanggang high school, mas gusto kong nasa labas ng bahay kaya nagawa ko po lahat ng pwede kong magawa. Sumali ako sa mga dance competitions, sumubok ng modeling, pumasok sa mga relationships, natutong uminom ng alak, and I was also influenced to watch pornography by my classmates sa loob ng classroom namin. Hindi lang po yun, naging palamura po ako nung bata ako. Naranasan ko rin yung makipag-away sa quadrangle na akala ko lang po noon, wala lang yon. But I know deep within me, I was broken, hopeless, and felt incomplete. Not until po nag-16 years old ako. Nung may lumapit at in-invite ako na magsimba sa isang church, and tandang-tanda ko pa po noon na napilitan lang ako, kaya after that day, hindi na ako bumalik ulit. Pero sa pagbabalik ko po, nawin na ako sa isang life group, and first time kong makakita ng mga taong nananalangin at nag-worship ng totoo kay Lord. At doon na ako nagsimulang makinig kahit hindi ko pa naiintindihan yung message. Fast forward, 3 years after, nagpatuloy po ako kay Lord. Nag-promise ako kay Lord na hindi ko sasayangin lahat ng nasimulan niya sa akin. Kaya dito na po ako dinala ni Lord sa Life Giver, and na-meet ko si Rev Mitch, dinisciple at tinutukan niya po yung paglago ko. Dumaan ako sa ating life journey. Isa po ako sa mga delegates nung pinakaunang life retreat dahil sa pandemic, at ngayon po natapos ko na rin yung consecration class. Alam niyo po ba na God saved my youth season? Through the help of Life Giver Church, my pastor and my mentor. Hindi ko lang natutunan malaman yung tunay na identity ko, pero natutunan ko ring mahalin si Lord ng buong buo. Minold niya ako maging isang tunay na disciple na ngayon po, desire ko na rin ang makapag-disciple ng iba, lalo na ang mga youth. Now, I am a Life Giver mentor,
and part of prophetic ministry na kung dati hindi po ako masaya sa loob ng bahay namin. Ngayon, mas gusto ko nang makasama at nakakakwentuhan ang mga pamilya ko. Kung dati po, influence ng mundo yung sinusundan ko, ngayon, puro discipleship na po ang pineperso ko. As I grow in this journey, naintindihan ko po ng buong buo yung pagbibigay ng tithes and offerings na ngayon po ay tinuturo ko na rin sa aking pamilya. And true enough, sobrang faithful po ni Lord nung college days ko, and nakita ko po kung paano niya binibless si Lola to provide for me sa lahat ng tuition fees, transportations, allowances, at iba po mga bayarin po noon. Dumating po sa point na may mga taong ginamit din si Lord para i-bless ako ng pambayad ng tuition fees ko, and isa po siya dito sa mga ate ko dito sa church. Hindi po naging madali sa amin na pag-aralin ako sa isang private school, pero si Lord po ang gumawa ng way para mabayaran po lahat ng kailangan ko. Kaya lang, dumating yung pandemic, nakita ko po na nahirapan si Lola to provide for me. Kaya nag-stop ako ng third year college at nagplano po ng magtayo ng isang business. Pero will pa rin po ni Lord ang nasunod. Alam niyo po ba, last year, finally, I graduated Bachelor of Science in Psychology. At wala pa pong isang buwan, yung work na mismo po yung lumapit sa akin. Kaya po this year, first time ko pong makapag-first fruit sa katas ng tinrabaho ko. At buong-buo ko pong inoffer yon kay Lord last January para ibalik po sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat sa lahat po ng ginawa niya sa buhay ko nung youth pa ako. Ang sarap po sa pakiramdam. Now, I am a young professional working as a human resource sa isa sa malaking kumpanya dito sa Pilipinas. And one time po, sa pagtatrabaho ko, nagkaroon ako ng desire na mag-commit kay Lord na I will give this specific amount na higit pa po sa tithes ko every cut-off. To make sure po na hindi ako sa pera dedepende at to show God na, Lord, pagkakatiwala ko sa iyo yung finances, pangangailangan ko at ng pamilya ko. Alam niyo po, kaka 1 year ko pa lang po ngayon sa work. This year, at na-promote na po ako agad. Praise God. Hindi lang po doon natatapos. Sinagot na rin ni Lord yung mga panalangin ko nung sick first. Hinil po ako ni Lord from hurts at ni-restore ni Lord yung relationships ko. Now, I have my own space near my work na ako na po yung nakakapagbayad. Hindi na po ako nahihirapan bumiyahe and hindi na po ako yung taga-receive na lang pero ako na din po yung nagbi-bless sa abot ng makakaya ko. This year, ni-revive po ni Lord yung prayer life ko and safe din po na nakapanganak yung kapatid ko this year. And hindi lang po yun, ngayong taon, nakapasa din po ako sa 2 certification at licensure na tinake ko. At lahat ng ito, pinagawa lang po ni Lord sa akin at sumunod lang po ako sa Kanya. Ngayon po, I am a Certified Human Resource Associate and a registered psychometrician. Lahat po ito ay first take lang, all praises and honor to God. Alam niyo po, nung nagsimula akong magtiwala kay Lord, natutunan kong sumunod sa Kanya ng buong buo. And as I look back, hindi ko pinanghihinayangan lahat ng tanim at pagbabalik sa Kanya. Sa mga tao, dahil in the first place po, sa Kanya lang din naman galing ang lahat ng mga ito. I am excited pa po sa mga gagawin niya sa buhay ko at hindi po ako matatakot na ikwento kung gaano siya katapat sa mga taong sa Kanya lang dumedepende. I am Crystal Quijano and a life giver. Let's give! Sa ating mga kamay. Lord, we are
Kami po ay sobrang nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay, mga blessings, favor na binibigay mo sa amin, sa mga breakthroughs, sa mga answered prayers mula sa mga challenges, mga hamon, mga challenges ng buhay. Salamat sa healing sa kabila ng lahat ng mga karamdamang kumakalat na nagiging epidemya sa bansa namin. Ngunit kami ay nananatiling matibay, malusog, malakas, at masigla. Kami ay pinagpala mo ng mga pamilya, anak, magulang, kapatid. Pinagpala mo kami ng isang simbahan, ng isang organisasyon na tumutulong upang kami ay lalong maging matibay sa aming lakbayin tungo sa tagumpay. Lord, we are heading toward your reign as our King and God. And soon, you will be reigning as the King of Kings and the Lord of Lords. Tinulungan mo kami mag-anticipate at mag-participate ng mabuti sa iyong kaharian. And today, mag-enjoy kami kabila mula sa mga babala at ilang mga warnings na nagaganap sa aming kapaligiran. Kami ay nananatiling matibay at malakas upang lalong maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Lord, maraming pong salamat. Pinupuri ka namin. May your word sing into our hearts. And may sana sa pamamagitan nito, makadevelop ito ng malakas na pananampalataya upang lalo namin mapagtagumpayan ang aming buhay. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Bago tayo mo po, yakapin mo yung katawan mo, sabi mo, sagot ko na lunch mo ulit. Kapatid. Wala na akong ano. Len, wala akong. Ay. Bible, taas sa atin ng mga Bible. Dalaban yung mga Bible nyo, ha? Praise the Lord. At least may dalawa na may dalang Bible dito sa church. Okay, very good. Laging dali ng Bible. Kasi nang panlaban natin lahat. Okay ba kayo dyan sa taas? Are you okay there? Okay. Very good. Today we will talk about a very important topic entitled, We Are Being Shaken Side by Side. Naku, napalitan ko lang kanina, ngayon lang. Maganda sana yung word ko ngayon, but dahil sa kahapon, meron na namang pagyanig, no, na naganap sa Mindanao. Palagi ko, this is the topic. Ito yung subject na gusto nilang pag-usapan. Text natin will be coming from Hebrews chapter 12, 25-27. Hebrews 12, 25-27. Okay, see to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refused him who warned them on earth, how much less we will if we turn away from him who warns us from heaven. At that time, his voice shook the earth. But now he promised, once more I'll shake not only the earth, but also the heavens. The word once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. May the good Lord bless the reading of the word, but not only the reading, but also the explanation behind this wonderful world. Recently, ang Pilipinas po ay literally, we are being shaken by earthquakes. Tama ba? Kahapon, meron na namang earthquake, mabigat. At sunod-sunod na, meron pang isang propeta yata dyan, na black prophet na nagpa-prophesy against sa Pilipinas tungkol sa lindol. At marami raw paglindol na magaganap sa ating bansa. Hindi naman kailangan niya i-prophesy, nangyayari na. At noong 1990s pa ito, ako ay nakakita ng matitinding pagyanig. Nung kami ni Helen ay nakatira pa sa Tacloban, ay grabe na po at marami na yan. But ang warning ng earthquakes ay isa sa diniin ng Panginoon in Matthew 24. Pero behind sa mga shaking na nakikita natin,
ay may mga physical shaking ito na nagaganap sa atin, ay meron pong tinatawag na spiritual message. Yun ang sinasabi ng text kanina. There is a voice daw calling from heaven, and His people must listen. May boses si Lord, may earthquake, tapos may boses si Lord, tapos ang mga anak daw ng Diyos must listen. Secondly, must repent. And number 3, must stand firm. Tatlong bagay. Listen. Okay? Listen. Repent. Pangalawa. At pangatlo, stand firm. Maging matibay tayo. Okay? Kaya dito sa ating earthquake, hindi lang ito literal earthquake ang nagaganap sa atin, kundi meron tinatawag tayong moral earthquake na nagaganap. Tama ba yun? Meron tayong social earthquake. Meron mga spiritual tremors na nagaganap, na niyayanig tayo kabi-kabila. Side by side, niyayanig tayo lahat. And truly, yung pagyanig sa atin, hindi lang mula sa lupa niyayanig yung ibabaw o mula sa langit niyayanig yung ilalim, but side by side talaga, kabi-kabila tayo lahat ay niyayanig. Whether family mo, whether churches, or whether ang buong bansa. And God allowed shaking not to destroy us. The goal of shaking is not to destroy us, but to reveal what is unshakable. Yung kingdom ni Lord, papakita niya na may isa lang entidad na hindi mayayanig, and that is the kingdom of God. Yung truth na ang kingdom ni Lord ay malakas, habang niyayanig ang lahat, maging ang mundo ng politics natin ay niyayanig. Hindi lang yanig, yanig na yanig. Tama ba yun? Yanig na yanig. At tayo habang nakikita natin ang anyo ng ating politics, hindi tayo nanlulumo. Sorry for the word, tayo po ay nandidiri. Tama po ba? Sumagot naman kayo dyan. Okay, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Okay, nayayanig na ako. Okay. Tayo ay nasusuka. At ang pagyanig natin is from within. Nangyayari ba ito? That is pagyanig. Pero sa pag-uusapan natin, hindi tayo pupunta dun sa actual na takot mula sa pagyanig, but we will be discovering what is the kingdom of God, because the kingdom of God is unshakable. Sabi mo sa katabi mo, na masayang ngitian mo siya na, sabi mo, the kingdom of God is unshakable. Sabi mo, pati sa likod, sabi mo sa likod, unshakable to. Sabi mo, unshakable. Ayan, sige nga. Okay ba? Mamaya hawakan niyo yung balikat ng katabi niyo, yanigin niyo. Para lumabas ang Gcash niya. Yan ay kung may mayayanig pa tayo. Meron naman siguro natira pa. Today, I'll be sharing how many points? I think 3, 4 points mula sa text na ito na binigay sa atin ng ating Panginoon. Number 1, unang-unang pagyanig, God is speaking. Nagsasalita ang Diyos. Bishop, ba't ganun? Ang dami lindol. Nagsasalita na ang Lord. Do not refuse His voice. Huwag tumanggi. Verse 25. Tingnan natin. See to it that you do not refuse Him who speaks. Ganda nito eh. Ito ang pinaka-ending nung writer ng Hebrews. Maganda eh. Uuwi siya sa pinakamagandang presentation ng practical appropriation niya, that Jesus is irreplaceable. So how do I apply that in my life? That Jesus is irreplaceable. Sabi niya ganun, Jesus is unshakable. There will be shaking side by side sa ating buhay. Kaya sabi niya, sabi niya ganun, siguraduhin ninyo na hindi niyo tinatanggihan siya na nagsasalita sa inyo. Panginoon ay nagsasalita na everyday sa atin. Nagsasalita siya through Facebook, nagsasalita through TikTok, nagsasalita siya through Instagram, pero higit sa lahat, nagsasalita daw ang Diyos through the Word of God. At ang magiging problema natin, the greatest danger today is not the earthquake beneath. It's not the earthquake beneath us, but it is the deafness of the heart within us. Kasi bakit? Nagsasalita na ang Diyos, pero ang mga tao nagbibingi-bingihan pa rin.
Kaya lagi, araw-araw, pinalalakas niya ang intensity, ang magnitude. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, hindi kayo nakikinig, makinig, mabuti. So hindi yung lakas ng ilalim, kundi yung kabingihan ng tao sa dami ng naririnig natin ngayon. Nung panahon na ito, ang ginawang example ng writer was when God spoke to Israel from Mount Sinai with a thunder. And all the Israelites trembled in fear. Natakot talaga sila na, talagang, sabi sa Bible, nakakatakot daw talaga yung scenery. Nasa Numbers lahat yan. Not Numbers, nasa Exodus. Takot at takot sila na lahat ng tao na lumapit, maging hayop doon sa bundok, nangamatay lahat sila. Sinampol niya yan. Pero matindi raw daw, nagsasalita ang Diyos sa bansa sa pamamagitan ng kulog at kidlat. But now God speaks through His Word. Yet ang daming Kristiyano ini-ignore yung salita ng Diyos araw-araw na nagbibigay na siya ng warning sa atin. So God is not warning us from the earth, but God is warning us from heaven and from the Scripture. The Spirit is talking. Ang Espiritu ay nagsasalita sa pamilya, sa church, nagsasalita sa life group, nagsasalita sa devotion natin. Yung Espiritu, yung salita niya, at even sa mga circumstances natin sa ating buhay, nagsasalita ng Panginoon. The question is, are we still listening? So hindi ito, naramdaman mo ba? Naramdaman mo ba kahapon may lindol? Uy, naramdaman mo ba nung isang araw may lindol? Hindi. Narinig mo ba si Lord? Puro tayo pakiramdam. May iba, 5.5 na ang magnitude, wala pang nararamdaman. Tanungin niyo ako bakit? Tulog. Akala hinehelis siya. So ang gusto ng Panginoon, makinig. Kasi God is speaking. At ang sabi rito, that he who refuses to listen to His word, once again will be shaken terribly. Amen? Kaya sana, wag gumuho yung building. Tulungan mo ang sarili mong kapag nayanig ka side by side, makinig. Kasi ang pakikinig ang magliligtas sa atin mula sa mga bagyo at lahat ng earthquake na magaganap. Marami pa ba? Hindi na kanya kailangan mag-prophesy. Nakalagay na po sa Bible yan. At hindi lang puro earthquake. Marami pang earthquake. Mga pagyanig sa mundo na magaganap sa ating mga buhay. Amen? So una, God is speaking. Sabi mo sa katabi mo, God is speaking. Listen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 2, God is shaking everything that can be shaken. And so the writer of the book of Hebrews continue, 26. At that time, his voice shook the earth. But now he has promised. Sabi niya gano'n, niyanig ni Lord ang mundo nung araw. Oo. Pero sumagot siya, sabi niya, alam mo, muli, once more, muli, I'll shake not only the earth, but also the heavens. So hindi lang to earthquake sa lupa na may pagyanig. Lindol, magnitude, hindi lang ito lindol, magnitude, hindi. There will be shaking not only on earth, but also in heaven. So tayo ay globally, di ba? Globally, giniyayanig, side by side. Tumatama mula sa Luzon, Visayas, ang Visayas tinamaan. Sobrang tama ng Cebu. Kahapon tinamaan na ngayon ang Mindanao. Nagbabanta ang fault line sa atin na napakahaba. Natatama sa Batasan Hills. Dire-diretso yan hanggang dyan sa Cainta. Pasig na yan, tatama niya hanggang doon. Sa Pateros, hanggang tatawid pa ng malayong Laguna. Super haba. Lahat tayo ay natatakot. Anong gagawin ko, Bishop? Paano ko to ihihinto?
Pupunta pa ako sa gitna, hihinto ko yung lupa. Naku, magagawa mo ba yun? Hindi. Ibig sabihin dito, na talagang yayanigin ni Lord ang lupa. Di ba? At hindi lang lupa ang tinutukoy natin. We are not just anticipating, di ba, the shaking that will happen dito sa ano na to, sa linya na ito, fault line na ito. Okay? Kung hindi, ang dami-dami. Ano-ano ang mga bagay na sinishake sa atin sa Pilipinas ngayon? Number one, yung ating bansa mismo sinishake, pati ang ating gobyerno. The nation and the governments are being shaken. Gera, banta ng China is another earthquake. Corruption is also a form of earthquake. Yung political unrest, naku, wala na tayong kapahingahan sa politika. Nagpapakita ng unstable ang bansa natin. Walang human power ang pwedeng magbago sa kahihinatnan ng ating political realm. Wala. Habang ang leader ng bansa natin ay nagyayabang sa mga na-acquired nila, mga ill-gotten wealth mula sa kanilang abilidad, hindi magpatakbo ng bansa, kundi abilidad mangupit ng pera, hindi konti, malaki. At ngayon lang tayo nakakita ng mga tao na ang kinukupit nilang malaki ay ipinagmamalaki nila. Ipinagyayabang. That is also an earthquake. Ang rebellion natin ay unprecedented. And so God reminds us that no government is unshakable except His kingdom. Sabi ng Psalm 46:16 na niyo to, sabi niya, nations are in uproar. Kingdoms fall. He lifts His voice. The earth melts. Talagang inayayanig ang bansa natin, ang pamahalaan. At hindi ito titigil hanggat hindi tayo nakakakuha ng mga leaders na dadalhin tayo hindi sa economic growth, kundi sa pagluhod sa harapan ng ating Panginoon. Aminin ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos. The answer is not restitution. The answer is repentance with restitution. Kailangan natin si Resti. Number two, hindi lang ang ating bansa ang niyanig. Pangalawa, ang ating economy, even the material security is being shaken side by side. Yung global inflation, unemployment, di ba? Ginigiba tayo. Na-realize natin na walang secured na pera, walang secured na business, wala ring secured na possession. Pwede ako mayaman ngayon, bukas wala na akong pera. Pwedeng may business ako ngayon, bukas nilut na. Pwedeng meron akong malaking kumpanya, bukas sisingilin na ako ng BIR ng isang singil na hindi ako makakabangon kasi taon-taon akong sisingilin ng galimtong paraan. Even Christian, kausapin mo, Bishop, wala ho kaming magagawa kasi kakasuhan ho kami. Kawawa sa bansa natin, ang pinakamagagaling magbayad ng buwis. At ang binubugbog sa bansang ito ay yung mga nagbabayad ng buwis. At ang nakakalungkot, lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Yung 12% every day na sinisingil sa atin ay isang pinakamalaking lungga kung saan kinukuha ang pera ng corruption. Paano tayo makakabangon? Kaya kung tuwid ka at ikaw ay hindi tiwali, magbabayad ka ng buwis at pag nagbayad ka ng buwis, ang BIR, hahabulin ka sa pamamaraan na hindi mo na magugustuhan. Sapagkat yun ang paraan at yun ang SOP. Hindi lahat, pero marami sa kanila. And I hope magbago ang mga ito. So this is also a pagyanig. Why? Because ang economy natin is being worshipped. Material security is being worshipped. And so God is shaking the idols of greed and the idol of self-sufficiency. Sufficient naman ako eh. Baksak na sila, okay yung negosyo ko. Ngayon, okay, tomorrow, hindi.
Ang laki ng warning na sinabi ni King Solomon. Ang sabi niya, Proverbs 11:28, but those who trust in the riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Sabihin, yung mga nagtitiwala sa kanilang sariling kayamanan ay babaksak. Ngunit ang matuwid ay mananatiling luntian gaya ng isang dahon. So, sinishake ang ating economy. Number 3, hindi lang sinishake ang ating economy. Ang church ay sinishake. Sinishake ang religious system sa States, sa US, maging dito sa Pilipinas, kabi-kabila ang mga bishop, pastors na bumabaksak. May isang pastor sa US na hinabol pa ng isang 32-year-old na kaso na binuhay na naging daan upang siya'y matanggal. May isang pastor na bumili ng Learjet at ng luxurious car na ngayon ay chinarge siya sapagkat sa overspending niya. At ang religious system natin are being shaken sapagkat ang kulto ay nagfo-flourish habang humihina ang totoong body of Christ. That is spiritual pandemic. Moral compromise. Ang false doctrine ang tinatangkilik ngayon. Hyper grace at kung ano-ano pang wrong doctrine ang ina-adapt, kinakain, sinusubo ng mga tao sapagkat doon sila nakikiliti, doon sila natutuwa ang mga neo-orthodox o bagong katuruan na hindi based sa teachings ng Scripture ang siyang kahihiligan ng tao. Hindi nila alam na dahan-dahan may poison na kinakain ng kanilang kaluluwa. And so what God is doing is that He is purifying the church to go back to the original meaning of the Bible. The bride is being purified, separating the faithful from the fake. God now is making a demarcation line difference. Anong pagkakaiba between ng fake at ng matuwid? Anong tama? Pagkakaiba ng righteous at unrighteous, wicked, righteous at wicked or crooked. Niyayanig. So niyayanig ang church, niyayanig ang religious system. Number 4, hindi lang yun, niyayanig din ang families at ang lahat ng relationships. So ngayon naitala ang pinakamalaking record ng broken marriages, rebellion ng mga anak, moral confusion kung ano ang kasarian, sinishake kung ano ang matuwid, tama, payos o hindi. Di ba? Ang social media ngayon ay nagre-replace ng intimacy sa tao na nagpo-produce ng pride. Yung pride ay pinapalitan ng humility at ang righteousness ay pinapalitan ng unrighteousness. And so, soon, ang social media magdidikta kung ano ang values ng pamilya. So, ano ini-expect natin ngayon sa darating na panahon? Kung ang pamilya ang pag-uusapan. Sabi ni Joshua, as for me and my house, ngayon hindi. Ang mundo ngayon, as for me, ang mga bata, as for me and my mouse. No, kailangan natin balikan yung, as for me and my house, we will serve the Lord. It's not the mouse, it's the house. So wag kayong pumayag na ang social media ang magdidikta ng values ng pamilya. At wag tayong pumayag o mag-compromise na ang social media ang magdidikta ng culture ng pamilya mo because culture is destiny. A clear-cut culture will bring you to safety. At hanggat buhay tayo mga magulang, sabihin natin, anak, ito kultura natin. At ito ipapasa natin. Yun. Ano pa niyayanig? Hindi lang families, hindi lang relationship, pati personal faith tsaka conviction, wala na absolute truth. Ini-interpret natin ang trials according sa ating sariling experiences. Ini-interpret natin ang sickness ayon sa ating sariling experiences. At ang pagkatakot ng Diyos ay dinidikta kung ano ang ating naranasan.
Hindi. Tama ang naranasan, ang karanasan, pwedeng mag-validate kung ano ang katotohanan, pero hindi ito ang katotohanan. So, i-allow mo yung faith mo at conviction mo, naka-link, naka-interject, ay naka-conjunction, kung ano ang sinasabi ng Scripture. Kasi doon tayo lalalim at doon tayo lalago. Personal faith is being shaken. Yung conviction ngayon ay sinashake. So God shakes our comfort zone to strengthen our confidence in Him. At ang goal ngayon ng buong mundo is comfort, at ang comfort ang magpapashallow ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At ang comfort kailanman ay hindi kailanman magpo-produce ng perseverance. Sabi ng James 1:3, testing of your faith producing perseverance. So, hayaan lumalim ang pagtitiyaga. Kaya importante ang moral, importante ang kultura, importante ang tradisyon, luma man o bago na naiseset according sa Scripture. Sineshake. Hindi lang yan, sineshake din ang ating morality and truth. Sa ngayon kasi, yung social media now dictates what is evil and what is good. Society now calls evil good. Tapos, the society now calls good evil. Yung masama, ay mabuti yan. Yung dating masama 30 years ago, not necessarily masama sa panahon natin ngayon. So the society now dictates what is good. This is good, this is evil, this is evil, this is good. Mali. Balik sa Scripture, the Scripture dictates what is evil, what is good. Magdi-decide ako na sino magsasabi. Sinabi ng tao, sinabi ng karanasan, o sinabi ng salita ng Diyos. Because ang absoluteness ng Scripture ay hindi mawawala at hindi kailanman papanaw. God's standards remain. Mga buhay na prinsipyo. Ang Biblia ay matandang salita ng Diyos, matandang programa, matandang rules, pero sariwa sa kanyang prinsipyo na maa-apply maging sa panahon natin. Kung sasabihin matanda ang Scripture, hindi. Dinesign siya noon, ngayon, at dinesign siya sa darating pang panahon. Match siya, relevant siya, kahit saan. Kaya sabi ni Isaiah, woe to anyone who call evil good. Text please. Yan. Woe to those who call evil good, and those who call good evil. Sumpain yan. Aba at kawawa. And last, hindi lang yan ang niyayanig. Number 7, the earth and even our environment are being shaken like earthquakes. Tutuloy pa ba yan? Kapatid, tutuloy po yan. Storms, flood, disasters, and all these things reminds us that the world is passing away. Bakit may lindol? Malapit na po. Matatapos po ang mundo. Bakit may baha? Matatapos po ang buong mundo. Hindi tayo permanente sa lupa. The world and its desire is passing away. Ang mga bagay na parating ay malapit na matapos, at ang mga bagay na galing sa Diyos ay hindi kailanman matatapos, kundi mag-uumpisa pa lang. Kaya sabi ni Paul, sabi ni Pablo, we are groaning as if, we are groaning as in the pains of childbirth. Romans 8:22. Dahil daw sa mga shakening na ito, ang buong mundo daw ay para daw tayong babae na manganganak na magluluwal ng bata. Sabi niya, isipin mo ang sakit ng hirap ng pagluluwal ng mga bata. Nung pinanganak ako, sabi nanay ko, Manny, nagulat kami nung lumabas ka, puro ulo ka lang, walang katawan. Sabi niya, ang hirap, puro ulo ka lang. At sabi nanay ko, hindi ka namin binasa kasi baka dumami ka, anak.
Nilayo ako sa tubig. Niyayanig tayo. At huwag sabihin, bakit nagkakalindol? Huwag ka na magtanong bakit. Sapagkat lahat ito mararanasan natin. The pains of childbirth. Dinescribe kung gaano kahirap ang daraanan natin. Number 3. Are you okay? Amen? Hawakan mo nga yung katabi mo, kunin mo nga yung kanyang balikat, yanigin mo nga ng konti. Yanigin mo nga, kamo, yanigin mo. Ay, ang laki ng balikat niya, no? Puro balikat. Oo. Amen. Are you okay? Tuloy tayo? Gusto niyo ulitin ko ulit para maintindihan niyo? Number 3, what cannot be shaken will remain. Wow, I love this. Ito yung nag-balance eh. Ito yung statement na ito ang nag-provide ng balance sa nakakatakot na warning ng writer sa 12 na siyang conclusion ng buong kwento ng Hebrews. 12:27. The words once more. Sabay-sabay nga natin basahin. Go. The word indicate can be shaken. That is so that niyayanig na lahat para yung mga hindi mayayanig ay manatili. Bakit niyayanig? Upang yung mga nayayanig mawala. Dami ng mga hindi nayayanig, yun na maingay. Tama ba? Sabi dito, so that something eternal or things that cannot be shaken may remain. What are the things that cannot be shaken? Like number 1, the Word of God cannot be shaken. Mayayanig, bahay, lupa, sasakyan, kagandahan, health. Lahat yan yayanigin. Bakit? Para yung salita ng Diyos na pinangahawakan ang siyang manatili. The Word of God cannot be shaken. Matthew 24:35, heaven and earth will pass away. But my words, it will never pass away. The pasaway will pass away. But the words of God will never pass away. So don't be pasaway. Amen? Salita ng Diyos mananatili. Maging ang pangako ng Diyos sa iyo. Amen? Bishop, babangon pa ba yung negosyo ko? Baksak na eh. Pangako ni Lord, hindi kailanman mayayanig. Bishop, makakapag-asawa pa ba ako? 80 years old na ako. Tumigil ka na, kapatid. Pag nabuhay ka muli at naging avatar ka, yun na yun. 80? Bishop, babalik pa ba yung strength ko, lakas ko? Sabi sa Bible, the promises of God cannot be shaken. Naku, ang daming pangako ni Lord sa inyo. Ilan dito maraming pangako si Lord sa kanya? Taas sa kamay. Taas sa kamay ng mga maraming pangako si Lord. Hawakan mo yung pangako na yun. Amen? Number 3, hindi lang yun. Number 2, ano pa hindi masishake? Not only the word, but also the kingdom of God. Sabi ng Hebrews 12:28, tuloy tayo doon. Sabi niya, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. So that what can be shaken may be removed, so that what can be shaken remains. For the kingdom of God, tumuloy siya, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Si Belshazzar, yung anak ni Nebuchadnezzar, tama ba? Okay. Ay, isang gabi lang yun, tinanggal sa kanya yung kingdom. Isang gabi lang yun. Nagiinuman pa sila nung gabing yun, lumusob ang Medes, ang Medo-Persian Empire. Nung gabing yun, tinanggal sa kamay niya.
Hindi pwedeng magyabang ang China na kami ngayon ang pinakamalaking bansa. Hindi po. May isa hong bansa na hindi mayayanig. Wala parating siya. Parating siya. At parating ito. At pag dumating ito, hindi na ito kailanman magigiba. And that is the kingdom of God. And the good news is that the kingdom of God is within you. Nasa puso mo. Bakit nilagay sa puso natin? Upang hindi tayo mayanig sa panahong nayayanig na ang lahat. Not only that, the word of God, the kingdom of God, but ano pa hindi cannot be shaken. The faith of God's people cannot be shaken. Kasi yung true faith stands firm in the middle of shaking. Lahat will fall apart. Lahat mawawala. Lahat will tremble. The true faith stands firm when everything else falls apart. When the world trembles, we stand on the rock. The rock is Jesus. Jesus cannot be shaken. Kapag nagkaroon ng takot, ito mo, prophecies, lahat yan ang nire-report sa atin, nagsosow ng fear sa atin. Kahapon nandun ako, natulog kami ni Helen, Friday. Naku, napakataas ng building na tinulugan namin. 24 floors. Andun kami sa ika-24. Tama ba? Ako naman, isang floor na lang eh. Tama siya, 23. Hindi ako nakatulog. Paano kung bumagsak to? Alam mo, yung takot tsaka fear will paralyze you. Ano kaya kung bumagsak ito? Naku, ang sakit nun na. Baka baksakan ako ng biga, poste, galinto. Tumusok sa akin mga rebars. Naku, ang dami mo na iniisip. Kaya nahihilo ako, nagkakasal ako, nahihilo ako sapagkat hindi ako nakatulog. Yung takot, sabi ko, nireview ko, taka muna sa pangalan ng Panginoong Isus, lumayas ka, spirit of fear. Sabi ko, fear. Lumayas, mali spelling. Naku, ipaparalyze ka ng takot. Kung bumagsak ang bahay ko, first floor lang ang bahay mo. Ground floor. Ano pa babagsak doon? Alam mo mga kapatid, ipaparalyze ka ng takot. Kasi when fear arises, you will forget the promises of the Lord. Dapat we stick and cling to the promises of God. Ano sabi ng pangako ng Panginoon? Stand firm. Niyayanig ka lang. So that what can be shaken, di ba? What can be shaken will disappear and what cannot be shaken may remain. Kaya kapag bumagsak na ang lahat, one thing ang alam natin mangyayari, God's kingdom stands firm. God's kingdom still stands tall. God's kingdom will remain fair. Babagsak ang lahat, pero ang kaharian ng Diyos kailanman. At ang pananampalataya ay hindi ho babaksak. Are you still with me? Basahin ang scripture, mga ako. Bishop, manalangin, maniwala ka, ipaparalyze kayo ng takot. Purihin ang Panginoon Diyos. Amen? The purpose of shaking, here are the following purposes of the shaking. Una, bakit may shaking, Bishop? Una, to purify us. God removes impurities from His people. And so what God wants is that our faith may be purified. It's the faith that will stand firm in front of all adversaries. So purity is the target and the purpose of shaking. Number 2, to awaken. Ibig sabihin, gisingin tayo. God is calling us, di ba, to repentance. Tinatawag tayo ng Panginoon, the sleeping, yung pagkatulog, yung slumber, to repentance. Lagi, araw-araw tayo nayanig upang sabihin, Lord, araw-araw kang manalangin, upang araw-araw kang manampalataya, upang araw-araw kang magkaroon ng consciousness about God. Araw-araw kang kumapit sa salita ng Panginoon. Araw-araw kang mag-share ng salita ng Panginoon. To awaken. Number 3, to unite.
through shaking, nag-unite tayo, tumatawag tayo, humihingi tayo ng saklolo, nagpapapray over tayo, magsama-sama tayo, saan tayo magkikita-kita? So through shaking, God brings His people side by side in prayer, side by side to show compassion to others. So bakit may shaking? Upang mag-unite ang body. Malesen ang away, tampo o anumang bagay na hindi tama, but to unite the body of Christ. Magmahalan tayo. Yung mga kapatid natin dito, bago tayo umalis mamaya, magyakapin mo. Hindi natin alam, baka yan na yung huling yakap, hindi natin alam. O baka yan ang isa sa mga huling yakap. Pwede yun. Totoo yun, realidad yun. And so, lagi mag-unite, mag-pray, mag-intercede, mag-rebuke, mag-warning, magbigay ng payo to unite us. Pero number 4, which I think very, very important, is to prepare. So God prepares His church. Why? Merong shaking. Why? Because Jesus is coming soon. Maranatha. Lord, dumating ka na. Alam mo bakit tayo nagkakagulo sa Pilipinas? Para dumating na si Lord. Lord, ikaw na mag-mayor sa amin, mag-governor. Lord, alisin mo na ang House of Representatives. Representatives. Alisin mo na ang Senate. Rule as the supreme ruler of the universe. Be the final governor of the entire world. Si Lord na maghari. Ilan dito gusto si Lord na maghari? Kaya pag nanonood ako ng TV, sinasabi ko, malapit na kayo mawala. Parating na siya at hindi ko na kayo makikita. At hindi na kayo magiging mayor, hindi na kayo magiging governor, hindi na kayo magiging sa kamara. At wala na kayo sa Senate, at wala na kayo bilang ganito. Darating ang panahon, pagdating ng Panginoon ko, siya ay maghahari kasama ng mga anak ng Diyos. Pero kayo, taka mo na, sandali lang. Pero kayo, basta malapit na kayo mawala. At malapit na maghari ang Panginoon ko. Magnakaw na kayo, kasi huling nakaw nyo na yan. And I hope pag-enjoy kayo. Kasi huli nyo na yan. Are you excited? To prepare us. The church is being prepared as the bride of Christ. And the bride is now anticipating for the coming of the groom. Lord, Maranatha. Come soon. Amen? Let me close. May shaking, yes, side by side. Bansa, yes, as a nation. Family, yes. As a believer, tayo, yes. Ilan ang intensity, ilan ang magnitude? Malakas. Di ko alam. There will be shaking. The shaking is for destruction. But to us, the shaking is for our refinement. It's not the end. The shaking that is happening nowadays is not the end. It is just the beginning. Beginning of what? It's the beginning of revival. Bakit nasisira ang mundo? Para ma-detach tayo at sabihin natin, ang hirap pala mahalin ng mundo. Ang hirap palang pagkatiwalaan ng mundo kasi andyan siya ngayon, now you see it, now you see them, tomorrow you don't. Hindi siya pwedeng mahalin kasi nawawala siya. Tama ba? So tinuturuan ako ng shaking, huwag masyadong mag-attach, mag-detach. Kasi ang mga bagay na nawawala, huwag kang kumapit sa mga bagay na nawawala. Kasi kapag kumapit ka sa mga bagay na nawawala, mawawala ka rin. So bakit ako tinuturuan ni Lord kumapit sa mga bagay na hindi nawawala? Kasi ang mga bagay na hindi nawawala, ay nag-uumpisa pa lang at ang lahat ng kumakapit dito ay hindi rin mawawala. So let us not fear the shaking. Instead, let us stand firm. Firm with your faith. One thing will remain, your faith. One thing will remain, a person, Christ.
One organization, entity will remain, and that is the kingdom of God. Kaya sabi ng Hebrews 12:28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, sabi niya, let us be thankful and so worship God acceptably. So mawawala naman yan, sabi niya ganun. So una, magpasalamat ka. Pangalawa, sumamba ka. Tanggapin mo ang Diyos ng may paggalang at sobrang pagkatakot. Sense of awe. Ano yung sense of awe? Hindi siya A, hindi siya E, hindi siya I, O. Magimpal ka sa kanya, mayanig ka, na may respeto at sense of awe. Wow! Yun lang ang mananatili. May kausap ba ako rito? Kasi when the earth shakes, kneel before God. May yanig, lukod. When the world trembles, trust His unshakable kingdom. Ay, nawawala na. Ay, nawawala ang corruption. Nawawala na ang mga corrupt. Yes, kasi may parating na kingdom. When fear overwhelms, Bishop, kinakamahan ako, hindi ako makatulog. Remember, we are being shaken side by side. But we are not forsaken. Shaken, yes. Forsaken, no. You are not forsaken. Tagalogin ko, kapag yumanig ang lupa, lumuhod sa harapan ng Diyos. May Tagalog ha? Ayan, kapag yumanig ang lupa, lumuhod sa harapan ng Diyos. At kapag nanginig ang mundo, magtiwala ka sa kanyang di nayayanig na kaharian. Kapag nilulukob ka ng takot, alalahanin naman tayo sabay-sabay nayayanigin. Ngunit hindi kailanman pababayaan. Sapagat maraming yumayanig, sapagat maaaring yumanig ang lupa sa ilalim natin, ngunit kailanman ay hindi yayanigin ang Diyos na nakatayo sa itaas natin. Maganda sa English? Because the shaking may move the ground beneath us, but it will never move the God who stands above us. Beneath the earth will be shaken, but above us is a God who stands firm forever. The world is passing away. Bye-bye, world. But the Lord is coming soon. The world, bye-bye. The Lord comes soon. The yanig is beneath. The ibabaw remains firm. Decide today. Instead of being paranoid with what is happening around us, secure your faith. Focus on the things that is immovable. God is immovable. And God will remain strong and firm, fixed and permanent. Don't settle with anything that is temporary. Soon the world will pass away. Tatayo po tayo lahat. Alam mo, Brian, may kinanta ka kanina yung ganda. Yung Tagalog mo. Ano yung unang mong kanta? Ang ganda nun eh. Nakalimutan mo na. Kalimutan ko eh. Hindi, may isa pa. May isa ka pa kanta. Hindi, tama yan. Yung unang mong kanta. O yung kantahin mo. Naku, huwag mo kami takutin ha. Pakantahin mo yung tao ha. Thank you, Lord. Come on, Brian. Gusto ko yung kanta mo. Ganda nun. Taas mo yung kamay. Sa bawat araw, ikaw ay aking sasambahin. Magsusumamo at mananalangin. Pasasalamat ko'y sa
Sa pag-ibig mo, ako ay sinuyo mo. Kaya ngayon ako'y naririto. Sa piling mo ako'y may ligaya. Napupuno ako ng pag-asa. Niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig. Iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis. Di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa isang katulad. Nakapikit ang mata, mananalangin ako sa Panginoon. Probably kinakausap kayo ng Panginoon ngayon. Pastor, inaamin ko po, natatakot po ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Hindi ko alam ano mangyayari sa akin, sa pamilya ko. Hindi ko alam ano mangyayari sa aking business. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa application ko. Sa lahat ng compliance, ina-applyan kong trabaho. Hindi ko alam. Kailangan ko ng pera. Na-diagnose ako na may sakit na nag-i-entail, nagkakailangan ng pananalapi. Hindi ko alam saan papunta ang marriage namin. Hindi kami nakakaintindihan mag-asawa. Hindi ako naintindihan ng mga anak ko kung saan ako nanggagaling. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sila ipakainin, pakainin. Hindi ko alam kung dadami aking kaibigan sapagkat sila'y dahan-dahan nawawala sa aking piling. Niyayanig po ako, Pastor. Niyayanig ang aking faith. Niyayanig ang aking kinalalagyan. Niyayanig ang aking comfort zone. Niyayanig ang lahat, kabi-kabi lang. Ba't di tayo bumalik sa Diyos? Ba't di tayo humingi ng tawad? Ba't hindi natin pabalikin ang lakas muli ng pagsigaw, pagsamo, pag-iyak? Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, ba't di ka nalang lumuhod at huminto muna? Umiyak, humagulgol, sumamo, magtika, at manumbalik. Kailangan mo ay ang tinig ng Diyos. Stop refusing what the Word of God that it allows you na pumasok sa iyong puso. Do not refuse the instruction of the Lord to you. Do not refuse what was written and is written for you. Tigilan na ang pagtanggi. Tigilan na ang pagsupil. Tigilan na ang pag-iwas. At tigilan na ang pagsuway. Niyayanig upang kung ano ang hindi nayayanig ay manatili. You know, gusto ng Diyos sa'yo isa lang. Balik sa Scripture. Balik sa Lord. Balik sa Word. Balik sa Kingdom. Balik sa Lord. Balik sa salita niya. Kapag ginawa mo yon, magugulat ka kung papaano magiging matibay ulit ang iyong pananampalataya. Pag tumingin ka sa kapaligiran, manghihina ka. Pag tumingin ka sa diablo, mapoposes ka. Pag tumingin ka sa circumstansya mo, ma-o-oppress ka. Pero pag tumingin ka sa Diyos, lalakas ka muli. Balik sa Diyos. Come on, worship God. Balik sa Diyos. Hallelujah. Balik sa Diyos. Balik sa Panginoon. Sapagkat siya lang ang pag-asa mo. Do not refuse Him who warns you
of the coming danger. Do not refuse Him. Huwag mo na siyang tanggihan. Bumalik at magbalik loob. Purihin na. Awin natin ulit niyang kanta na yan. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Iyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa isang katulad. Hawakan ng puso. Nakataas ang kanang kamay. Hawakan ng puso. Lord, ingatan ang puso. Gawing firm ang puso't pananampalataya. Gawing malakas ang puso't pananampalataya. Na huwag magpayanig. Manatiling matibay. Nakafocus. At higit sa lahat, manalig, mamag-asa. I pray that you will make, Lord God, our soul, our mind, and even our heart strong in the faith. One thing will remain, the true faith in Christ will make us immovable. And today, I speak, sabi ng Panginoon, nagsasalita ako, upang ang di nayayanig ay manatili at ang mga bagay na nayayanig ay mawala na. Sabi ng Panginoon, palalakasin kita ng lakas na hindi pa nagaganap sa iyong buhay. Today, nagsalita ang Diyos. Enjoy the strength that comes from the living God. Enjoy the word that is powerful, makapangyarihan, nagaganap sa inyong mga buhay. Lord, marami pong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Hug someone, please. Hug the person beside you. Hug. Lalaki, babae sa babae. Puri ng Panginoon Diyos. Correction ko lang yung amen. That is on the 24th siya. 24th. Ha? Okay, praise the Lord. May nagtatanong kung pwede raw bang umaten yung single doon sa couple seminar. Yes. Oo. To follow na lang yung lalaki. Yes po. God will provide. Amen. Pwede yun. Inisip ko nga, Lord, pwede ba ako magkasal ng isa lang siya, tapos to follow yung lalaki after 10 years? Pwede. Pero online lang, ha? Online. Pwede yun. Tatayo po tayo lahat. Purihin ng Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Raise your hands, please. May the good Lord richly bless you and your children. May keep you from falling. Make your stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you, and may His abundance flow throughout your lifetime. Amen. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, the Life giver. when fellowship ends. Abundant life begins. Stay beautiful, unshakable, increase your faith, stand firm, and tell the devil, I am victorious. Oo, ba't mo sinabi sa katabi mo? Okay. God bless you. Andito po ako. I'm willing to pray over you po. God bless you. God bless you.